Mga bagong investor, tara! Himayin natin ang financial at operational resilience ng Shang Properties ngayong 2025. Titingnan natin yung market position nila, operational hurdles, utang at pati na rin ESG commitments. Ready? Unahin natin ang market position. As expected, hawak ng SPI ang upper middle at high-end real estate market. Matindi ang kalaban, tulad ng Ayaland at Megaworld. Pero pumapalag sila dahil sa premium branding at amenities. Take the Enterprise Center. Kahit siksikan sa Makati, ang taas pa rin ang occupancy dahil sa premium facilities. Pero paano naman ang operasyon? May malalaking challenges ang kanilang leasing at hotel divisions. Kagaya sa EDSA Shangri-La Hotel, mabilis itong tamaan pag may aberya sa global travel at turismo. Sa Shangri-La Plaza Mall naman, kailangan ng constant upgrades at solid tenant mix para talunin ang katabing malls. Ito ang isang malaking banta. May panukalang batas na gustong ipagbawal ang paniningil ng parking fees. Kapag pumasa yan, paniguradong dadagsa ang mga non-patrons, magdudulot yan ng matinding gulo at nawalang kita. Lugi ang mga lehitimong customer, kaya aktibong nakikipag-ugnayan ng SPI kasama ng ibang operators para mapigilan ito. Lipat tayo sa balance sheet, silipin natin ang utang at main financial risks ng kumpanya. Noong August 2024, umutang sila ng 15 billion pesos sa BPI para sa construction at debt refinancing. Naabot ang total bank loans nila sa lagpas 19 billion pesos pagdating ng end of 2025. So, anong exact metric ang dapat nating bantayan? Yung critical na debt to tangible net worth ratio. Dapat laging below 3 to 1 yan. Buti na lang, mahigpit silang nakakasunod dito throughout the reporting period. Lastly, kumusta naman ang compliance health nila pagdating sa environment at regulations? Spotless ang record nila for 2025. Zero monetary fines at walang anumang sanctions sa environmental laws. May full-time pollution control officer sila para masigurong compliant sa Clean Air Act ng lahat ng makinarya. And it works! Sa Shangri-La The Fort, nakabawas sila ng 1,100 tons ng CO2 emissions annually. Nakita nyo na ang premium assets, legislative threats at financials nila. Swak ba ito sa risk profile mo?